isang napakalaking balita ang lumabas na tiyak na magpapagaan sa buhay ng milyon-milyong senior citizens sa bansa. 13,400 buwan ang universal pension para sa lahat ng seniors. At ang pinakamagandang bahagi, simpleng ID lang ang kailangan at automatic na ang pag-approve. Kung gusto mong malaman kung paano ito makukuha, sino ang unang makakatanggap, paano umiikot ang proseso at ano ang dapat ihanda ng pamilya, mananatili ka na lang at basahin ang buong paliwanag dahil bawat detalye ay mahalaga at maaaring magbago ng buhay ng isang pamilya. Introduction. Ngayon ay ilalatag natin ng malinaw at malalim ang bawat aspekto ng programang ito mula sa kung sino ang kwalipikado, anong mga tatanggapin, paano ang proseso ng automatic approval, saan at paano matatanggap ang pera, hanggang sa mga praktikal na hakbang para matiyak na walang senior ang maiiwan. Ibabahagi rin natin ang mga posibleng issue na maaaring lumabas at kung paano ito aayusin pati ang mga kwentong magpapakita ng totoong epekto ng programang ito sa buhay ng mga taong kabilang sa kategoryang ito at panghuli, mga payo para sa pamilya upang masigurado ang maayos na pagtanggap at paggamit ng benepisyo. Maraming tao ang nagtataka kung bakit naging PH 13,400 ang halagang ito at kung sapat ba ito sa kasalukuyang galaw ng presyo ng mga bilihin at sa pangangailangan ng mga senior citizens. Ang sagot natin dito ay, ito ay resulta ng muling pagtatasa ng mga economic indicators at pag-aaral kung gaano kalaki ang tunay na kinakailangan para matugunan ng pangaraw-araw na gastusin ng mga matatanda, pagkain, gamot, pamasahe at iba pang maliit na gastusin sa bahay. Ang konsepto ng universal pension ay hindi lamang simpleng dagdag ng pera, buwan-buwan kundi isang pagsisikap din ng pamahalaan ayon sa inilabas na desisyon sa titulo na gawing mas dignified at maayos ang buhay ng mga nakatatanda sa pamamagitan ng pag-alis ng sobrang komplikadong proseso na dati ay nagiging hadlang sa kanila para makatanggap ng benepisyo. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng anunsyo ay ang simpleng ID requirement at ang automatic approval. Ibig sabihin sa ilalim ng programang ito, kapag ikaw ay isang senior citizen na may edad na 60 na, pataas at may valid government-issued ID, na may larawan at petsa ng kapanganakan, automatiko kang mapapasama sa listahan ng mga benepisyaro at hindi na kailangan pang dumaan sa mahabang verification na madalas nagdudulot ng delay. Ito ay malaking pagbabago kumpara sa mga dati ng proseso kung saan kailangan pa ng ibang supporting documents, residency proofs o affidavits, na kung minsan ay hirap makuha ng mga seniors dahil sa limitadong mobility o kakulangan sa teknikal na kaalaman. Sa ganitong sistema nababawasan ang fatiga at stress na dinaranas ng marami sa kanila. Kung tatanungin kung anong mga ID ang katanggap-tanggap, karaniwang kasama ang Senior Citizen ID, National ID o PhilID, UMID, Driver's License, Passport, Postal ID at iba pang government-issued IDs na malinaw ang pangalan, larawan at petsa ng kapanganakan para sa mga seniors na hindi pa nagkakaroon ng anumang ID. Makatuwiran na magbigay ang lokal na pamahalaan ng pansamantalang solusyon tulad ng barangay certification o temporary ID habang inaayos ang permanent ID. Mahalagang tandaan na ang layunin ay iwanan ang sinumang walang ID sa labas. Kaya may mga contingency measures para sa mga kaso ng kawalan ng dokumento, lalo na sa mga malalayong barangay o para sa mga indigent na komunidad. Tungkol naman sa paraan ng pagtanggap ng pensyon, inaalok ang iba't ibang option upang maging accessible ito sa lahat. Direct deposit sa bank account para sa mga may account. Paglink ng payout sa mga e-wallet para sa mga may smartphone at digital. Wallet access at physical payout centers gaya ng post office, city hall o designated barangay distribution sites para sa mga walang bank account. Para sa mga seniors na hindi makalabas dahil sa sakit o kahinaan, may nakalaang home delivery or authorized representative na maaaring kumuha ng pensyon para sa kanila basta mayroong wastong authorization letter at kopya ng ID ng senior. Ang flexible payout system na ito ay dinisenyo upang i-accommodate ang iba't ibang sitwasyon ng mga matatanda at ng kanilang pamilya. Maraming pamilya ang nag-aalala kung paano maipapamahagi ang pensyon sa loob ng isang sambahayan. May mga pagkakataon na maraming senior ang pamilya at nagtataka kung magkahiwalay ba ang bawat isa o may pinagsamang pamamaraan. Mahalagang ipaliwanag na ang universal pension ay ibinibigay kada kwalipikadong individual. Kaya kung sa isang bahay ay may dalawang senior, bawat isa ay dapat magpakita ng valid ID at makakatanggap ng kani-kanilang 13,400 monthly benefit. Para sa mga tumatanggap ng ibang uri ng pangangalaga o may social pensions na dati nang natatanggap, dapat suriin kung may overlap at kung paano ito nakakaapekto sa eligibility. Ngunit sa pangkalahatan, ang programang ito ay idinisenyo upang maging additive o kompletong bedrock ng financial support para sa seniors na walang sapat na kita. Ang singing malaking kabawasan sa bagong sistema ay ang inaasahang maikling processing time dahil sa automatic approval. Kung dati ay tumatagal ng buwan ng verification, ang bagong proseso ay naglalayong bawasan ito sa loob ng ilang araw lamang matapos ma-validate ang ID at pagkakakilanlan. Gayunpaman dapat maging handa ang mga local offices at payout centers dahil sa inaasahang mataas na demand at dami ng applications. Gumagawa ng contingency plans ang mga opisina upang maiwasan ang overcrowding at long queues tulad ng staggered schedules ng payout, appointment-based, release at paggamit ng mobile payout teams upang tumungo sa mga barangay. Ang kahalagahan ng maayos na logistics ay hindi dapat maliitin upang mapanatili ang mabilis at malinis na pamamahagi ng benepisyo. Isang usaping laging sumisilip, kapag may malaking benepisyo ay ang posibleng pag-abuso o fraud upang maiwasan ito mahalagang
mag-implement ng mga safeguards tulad ng biometric verification kung kinakailang clear audit, trails sa bawat payout at madaling paraan para mag-report ng irregularidad. Dapat din magkaroon ng transparency sa listahan ng mga benepisyaro upang maiwasan ang maling pag-enroll ng mga hindi kwalipikado. Gayon din, dapat maglatag ng mabilis na grievance mechanism para sa mga seniors o pamilya na may problema sa kanilang payout. Kasama ang numero ng hotline at opisyal na email o contact points ng ahensya na namamahala sa programang ito. Isang malaking parte ng tagumpay ng programa ay ang community outreach at information dissemination. Maraming seniors ang hindi nakakaalam ng bagong pulisya o walang access sa online announcements. Kaya mahalaga ang paggamit ng traditional media tulad ng radyo, barangay assemblies, flyers at mga volunteer outreach teams upang ipaalam ang proseso at requirements. Dapat ring sanayin ang mga barangay officials at local health workers upang maging resource persons na makakatulong sa pagproseso ng IDs at pag-aasikaso ng mga senior na may espesyal na pangangailangan. Ang ilalim nito ay ang pagkakaroon ng malinaw, simpleng instructions na madaling maintindihan ng mga matatanda at kanilang mga anak o caregivers. Sa practical na side, narito ang ilang payo na makakatulong sa bawat senior at pamilya. Siguraduhin handa ang valid ID at kopya nito. Magpakabit ng updated contact number kung posible. Magtanong sa barangay o local social welfare office kung saan. Magpaparehistro o kung may automatic enrollment at alamin kung paano gagamitin ang payout option, bank transfer, e-wallet o pick-up para sa mga pamilya. Mahalaga ring planuhin kung paano gagamitin ang pensyon para sa pangmatagalang benepisyo. Huwag agad-agad gastusin sa mga hindi mahalaga. Dapat unahin ang gamot, pagkain at basic utilities. Kung kailangang gamitin para sa emergency, tiyaking may dokumentasyon at magandang pamamahala upang hindi mabilis maubos. Mahalagang banggitin din ang epekto ng universal pension sa mas malawak na komunidad at ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng regular na monthly income sa milyong-milyong seniors, nagkakaroon ng multiplier effect ang pera sa lokal na ekonomiya. Dahil karaniwang ginagastos ng seniors, ang kanilang benepisyo sa lokal na palengke, botika at mga maliliit na tindahan. Ito ay maaring magdulot ng dagdag na kita para sa mga sari-sari store, palengke at maliliit na negosyo sa komunidad. Higit pa rito, ang mas mataas na purchasing power ng seniors ay makakatulong sa paglago ng microeconomy lalo na sa rural areas, kung saan ang pensyon ay maaaring magsilbing pangunahing pinagmumulan ng konsumo. Hindi rin dapat kalimutan ang emotional at social impact. Ang pagkakaroon ng solidong pinansyal na suporta ay nagbibigay ng katahimikan sa isip ng maraming senior at kanilang pamilya, nababawasan ang stress tungkol sa kung paano makakabili ng gamot at pagkain at mas nagiging posible pa ang paglaan ng mas maraming oras para sa family bonding, pag-aalaga sa apo at paglahok sa community activities. May karagdagang dignidad ang naibibigay ng sistemang ito dahil kung may senior ay hindi na kailangan pang humingi o magpakita ng maraming dokumento para lang makakuha ng tulong. Sa maraming kaso, ito ay isang simbolo ng pagpapahalaga ng lipunan sa kanilang pagseserbisyo at sakripisyo sa paglipas ng taon. May mga posibleng isyuuring lalaki na dapat paghandaan. Una, ang posibilidad ng backlog sa verification sa unang buwan ng rollout dahil sa dami ng applicants. Pangalawa, ang technological barrier sa mga seniors na gustong gumamit ng e-wallet or bank transfer. At pangatlo, logistics challenges sa malalayong barangay na mahirap maabot. Para rito, nararapat na mayroong phased rollout na may focus sa pinakamahina at pinakamalalayong komunidad kasama ang mobile teams at partnerships sa local NGOs at civil society groups upang makatulong sa distribution at information campaigns. Mahalaga ring malaman kung ano ang gagawin kapag may problema. Kung hindi dumating ang payout, unang hakbang ay magtungo sa barangay at i-verify ang status ng registration. Kung may nakitang irregularidad sa pangalan o halaga, agad maghain ng reklamo sa opisyal na hotline ng ahensya para sa mga hindi marunong gumamit ng teknolohiya. Humingi ng tulong mula sa anak, apo o kapitbahay. Magkaroon ng mga kopya ng ID at anumang komunikasyon mula sa ahensya at huwag magbigay ng PIN, OTP o bank details sa hindi opisyal dahil may mga manloloko na nagtatangkang mag-abuso sa ganitong pagkakataon. Upang mas maging malinaw ang proseso, dapat ring magkaroon ng madaling sundan na step-by-step na gabay mula sa ahensya na maglalaman ng karaniwang timeline mula sa pag-submit ng ID hanggang sa unang payout, pati ang mga dokumentong kailangang ihanda ng authorized representative. Kung hindi makalabas ang senior, makabubuting may checklist na para sa mga lokal na opisina at barangay upang hindi malito ang mga senior at pamilya sa mga requirements. As dahil ito rin ay magpapabilis ng operasyon at magpapababa ng error rate sa enrollment. Sa pagtatapos ng anunsyong ito ng 13,400 monthly, universal pension ay higit pa sa simpleng pera. Ito ay isang hakbang para sa mas marangal at mas masinop na pagtingin sa pangangailangan ng mga senior sa lipunan. Ito ay nag-aalok ng kaginhawaan, dignidad at katiyakan na may regular na suporta para sa mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa pamilya at bansa. Kung ikaw ay isang senior o may mahal sa buhay na senior, simulang ihanda ang iyong ID, magtanong sa lokal na opisina at siguraduhin na iintindihan ang paraan ng payout upang magamit ito ng tama at kapakipakinabang. Ipaalam din sa iba minsan ng isang simpleng impormasyon ang makakapagligtas sa isa pang pamilya mula sa pangamba. Kung may nais kang linawin o kung gusto mong ipapersonalize ko ang script para sa isang particular na lalawigan o kailangan
mong gawing mas maikli o mas dramatiko para sa video thumbnail at description, sabihin mo lang at gagawin ko agad. Tandaan na ang pinakamahalaga ay ang wastong impormasyon at ang maayos na paghahanda upang walang senior ang maiiwan sa bagong programang ito.